Praise God! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong pagsasaluhan sa araw na to ay mula po sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 1. Ito po ang sinasabi. Tularan ninyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Yan po ang pangako po ng Panginoon sa ating lahat. Okay, so sa English naman po, basahin po natin. Sinasabi po dito sa English, therefore, become imitators of God. Okay, so ano po ibig sabihin ng imitators? Copy Him and follow His example. Okay, so as well, beloved children, imitate their father. Okay, so kagaya daw po ng mga bata na ginagaya ang kanilang ama. Okay, so ganun din po tayo bilang anak ng Panginoon. Inaangkin natin na tayo ay anak ng Diyos sapagkat tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, nagkaroon po tayo ng access sa Panginoong Diyos Amang nasa langit, ang lumikha at lumalang ng lahat ng bagay sa ating kapaligiran. Okay, so mga kapatid, sinasabi po dyan na paano natin i-imitate ang Diyos kung tayo po ay nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok. Halimbawa, katulad ng luhan. Okay, so may kaaway tayo. Meron pong galit sa atin, naiinggit sa atin. Okay, sanan tayo ng mga kabuhayan natin. Okay, so inagaw yung ating mga kabuhayan. Okay, so ganyan. Then, sa madaling salita, pinagnakawan tayo. Pinagsalitaan tayo ng mga bagay na masakit. Okay, so masakit sa ating damdamin. Okay, pinagdamutan. Ano pa? Pinagbintangan ng mga bagay na hindi naman natin ginawa kung sakasakali. Okay. Then, ganun din, pinagtaksilan. Okay, so ano man yan? Pinagtaksilan ng mahal sa buhay, pinagtaksilan ng kaibigan, okay, binakfight. Okay, so yon. So, mahirap na tularan ang Panginoong Diyos o mahirap tularan o gawin yung ginawa ng Panginoong Diyos na kahit na siya ay pinagtaksilan, okay? So pinagtaksilan siya ng pinakamamahal niyang bayan, ang Israelita, di ba? So kung babalikan po natin yung kasaysayan sa Genesis, okay? So yan, so nakita natin kung paano inibig, minahal ng Panginoong Diyos ang mga Israelita, di po ba? So sila po ay pailalim doon po sa pagiging slave sa Ehipto. Pero hindi po yan natiis ng Diyos ang kanilang pagdurusa doon. Pagiging alipin. So ano po ang ginawa? Iniligtas po sila ng Diyos. Gumamit po siya ng mga tao na tutulong sa kanila. Okay, si Moses. Okay, so then after Moses, si Joshua. Okay, then yung mga sumunod pang iba pang mga propeta. So ayun, paano po natin i-imitate ang God? Okay, so yon yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang gusto po ng Panginoon, doon sa lahat ng ating naranasan, okay, suklian natin yon ng pagmamahal. Okay, sabi nga, kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kung ginawan ka ng masama, suklian mo ng kabutihan. Okay, so kung gagawin naman natin yon sa totoo lang, mahirap gawin lalo na yung tayo ay nabubuhay sa laman, na nandito tayo sa mundong ito. Pero, sa biyaya at habag ng Diyos, kaya natin kasi nagawa ng Panginoong Jesus. Okay? Hindi po natin po pwedeng sabihin, kasi Diyos siya, kasi anak siya ng Diyos. Kumbaga, Spirit ng Diyos ang nasa Kanya. Pero nung ang Panginoong Jesus ay nandito sa lupa, nabuhay siya bilang tao. Taong-tao siya. Kasi sabi, hindi kasi pwedeng iligtas tayo ng Panginoon doon. So, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung kanyang katawang lupa ay katawan na natin. Okay? Hindi siya immortal that time. So, yun. Yung meron siyang dugo, meron siyang laman, meron siyang katawan, meron siyang emotion, meron siyang nararamdaman. So, yun. So, ano ba ginawa ng Panginoong Hesus kung babalikan natin ang krus ng Kalbaryo? Di ba? Lahat ng kasamaan ng tao ay ibinintang sa Panginoong Hesus. Kaya nga siya pinako sa krus o kalooban ng Diyos yun para yung pagtitiis na ginawa ng Panginoong Hesukristo ay maging modelo para sa atin.
Di ba? Tayo, hindi tayo ipapako sa krus. Hindi gagawin sa atin yon. Pero marami tayong tiisin sa buhay. 'Di ba? So, syempre, sabi nga natin, nabubuhay tayo sa laman, hindi natin siya kinakaya. Okay, pinakita ng Panginoong Hesus, naging modelo siya, okay, sa pagpapakita ng pagpapakasakit sa mundong ito. So, yung mga nararanasan natin, na akala natin, nakadaga na sa atin ang buong mundo. So, yan po yun, yung krus natin. So, makakayanan po natin yan. Dahil nakayanan ng Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos. Okay, so at bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoong Diyos. Sabi doon sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Okay, so kaya natin, pangako yan ng Diyos. Sabi nga, hindi sinungaling ang Diyos. So nakalagay po yun sa banal na kasulatan. Gaya na hindi alam ng Diyos ay ang magsinungaling. Iyan po ang patnubay sa atin at pagbibigay ng kalakasan ng Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. So tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Panginoon, tunay nga po na ang pag-ibig mo sa amin ay walang pasubali at hindi nagbabago. Wala po kaming dapat gawin upang makuha ito. Dahil nagagalak ka sa paglikha mo sa amin at nagbibigay ito ng kasiyahan sa iyo. Na makita kami na nagtatagumpay at sa tuwing kami ay namimigati, nabibigatan sa aming mga pasanin o nalalayo sa iyo dahil sa mga suliraning ito, muli mo pong ibinabalik sa aming isipan ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Pinapalakas mo kami upang piliin namin na lumakad sa iyong katuwiran. Maraming salamat po at hindi mo kami iniwan at pinabayaan man. Ito po ang aming kahilingan o dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Salamat po sa pakikiisa ninyo sa amin. Nawa po ang Diyos ang maghari sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng mapayapang buhay. Pagbibigay ng oras para po sa pagre-reflect natin sa salita ng Diyos para po sa ating spiritual life. God bless us all.